pinsan, nandun siya sa mga panganay na level, kumbaga. Sabi ko, bakit? What has driven him to commit that particular act in his life? Anong uri ng problema ang dinala niya na mas pinili niya pa ang magpakamatay kesa manatiling buhay at paglabanan at i-overcome yung problem na yon? Yung pangalawa naman, hindi pala pinsan, pamangkin ko. Brinake ng girlfriend. Uminom. Nakinig ng mga imo-imo kasi, uso kasi yun sa sa probinsya. Yung mga imo-imo na yan. Di syempre, habang nakikinig siya ng malulungkot na mga kanta, lalo siyang nalulungkot. Lalo siyang uminom. Nag-text siya kay girlfriend, makipagbalikan ka na sa akin. Pag di ka nakipagbalikan, magpapakamatay ako. Sumagot si girlfriend, di magpakamatay ka. O yun, nagpakamatay nga. Di ba? Nakita na lang siya nagbigti sa loob ng tokador. Imagine mo, pati pala sa loob ng tokador, pwede ka magpakamatay. Siguro sa sobrang kalanguan na, nakatulugan niya na yung ibinigti niya sa niya, hindi niya siguro dapat sinasadya yun. Pero dahil lasing siya, hindi niya na natanggal, nakatulog na lang siya, forever na siyang tulog. Diba? So, yun. See, we have to, I'm using these examples. Funny siya, the way I say it, pero syempre, painful siya during those times. But the thing here is, I wanna point out kung bakit ko siya sinabi sa inyo, because gusto kong makita ninyo that we have to be very, very careful on whom we listen to. If there is something na nararamdaman natin, ang unang-una po natin na pagsasabihan ay ang Panginoon. Okay? And then, only during the time when God says, He is going to lead you. Kung kailangan mong makipag-usap sa ibang tao, sasabihin niya rin naman sa iyo na makipag-usap ka kay ganito. Second, na pwede mong pagkatiwalaan is kami, na overhead nyo. Hindi ko kayo ichichika, lalong hindi kayo ichichika ni pastor. Diba? Or kung hindi kami available, discipler nyo. Kung hindi si discipler, si cell group leader nyo, these are trusted people. They will not be put in that position if they have not been initially tried and tested. Okay? They were tried and tested first before they were put in that position. Because Pastor and I are very, 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 very careful by God's grace sa paglalagay ng mga tao sa mga posisyon. Worship team, you know how difficult it is to go into your team. Hindi basta-basta. A lot of people has the skill. May nagtanong, worship, nasa member daw yan ng worship team, dun sa dati niyang church. Galing daw tumugtog niyan. Ang ganda daw ng boses niyan. Bakit ayaw niyang pag-join? Gusto niya daw mag-join sa worship team. Anong ginagawa namin ni Pastor? Ngumingiti lang muna kami ni Pastor. Diba? Hanggang ngiti lang muna kami ni Pastor. Hindi po dahil elitista ang worship team natin, okay? We're not lifting them up. But we're just being very, very careful dahil iba yung pinagmiministeran nila compared sa ibang ministry. Okay? Iba yung level ng na ginagawa nila compared sa ibang ministry. Bakit ko po sinabi yun? Among all the ministries, sila lang po talaga ang diretsong nagmi-minister sa Panginoon. Okay? Hindi ko po binabaliwala ang importance ng ibang ministry sa church. Pero alam naman po natin na ang worship team ang ginagamit po para i-usher in ang presence ng Panginoon sa ating kalagitnaan at tayo ay madala sa presensya din ng Panginoon. Amen? So, ganun po yung importance nila. Ngayon, for you to be able to go in that particular level, you are going to be tried and tested very, very much po muna. Unless na gusto nyong masubukan yung mga trainings na dinaanan nila at maipasa nyo yun, then why not? Diba? If you have the grace, then why not? We are always open, diba? Hindi naman natin pwedeng isara yung doorways natin for anybody else. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon para sa ministry na yan,
no problem. But I am telling you, dadaan ka sa butas ng karayom. Okay? Unlike the other ministries, there are standards, definitely. Lahat ng ministry may kanya-kanyang standard. But then, hindi siya kasing higpit ng nasa worship team. Kaya nga sila lang ng sila, kahit na magsawa kayo sa pagmumukha nila, di ba? At saka mga boses nila, at sabihin niyo, wala na bang ibang bagong boses dyan? Di ba? Kahit na magsawa kayo sa katatalon ni Casey at kaluluhod ni Abby, wala kayong magagawa dyan. Di ba? Hanggat walang isa sa inyo ang magra-rise up para pumalit at mag-undergo ng the same training, mananatili sila dyan by God's grace. At hanggat wala silang ginagawa ding dahil meron din pong natatanggal sa worship team. Okay? Kung paano po na mahirap pumasok, madali pong matanggal sa kanila. Yun lang po. Alam na nila yon, alam nila kung sino sila, alam nila kung ano sila. Ginawa nila. So, let us go back. You cannot even build your life on what you think. So one, you cannot build a good house or an enduring house with a material that is based on the opinion of other people. Right? Secondly, you cannot build on what you think. Bakit? Kasi most of the time, alam naman natin sa sarili natin ng ating pag-iisip minsan at yung mga desisyon na ginagawa natin ay pabali-bali. Okay? Para siyang palitaw, nalulubog-lilitaw. Minsan ganto, minsan ganyan. Example na nga, sabi nila, huwag kang makikipag-usap sa babae kasi ang babae hindi niya alam ang gusto niya. Minsan niya yellow, minsan gusto niya pink, minsan gusto niya purple. Diba? Within the span of 1 minute, pwede niyang baguhin ang desisyon niya ng 10 beses. Classic example lang po yun. Okay? Totoo ba yun? Tama, tama. May violent reaction naman. Kayo rin naman mga lalaki, ganun din eh. Hindi nga. Ganon. Huwag niyo akong hamunin. Tetest ko kayo. Ganon eh. So we cannot even base the materials that we're going to use based on what we're thinking. Because sometimes, sabi nga ganon, di ba, merong nakasulat sa Bible na yung double-minded person, hindi siya stable. Hindi ka pwedeng magtiwala sa isang double-minded na person. Ibig sabihin po ng double-minded na person, yung paiba-iba ang iniisip o paiba-iba ang desisyon. Our mind does not think well. If we think well, then our mind will begin to think out of context. Ganito po yan eh. Some of us think so many things na mali. Tama? So, hindi mo pwedeng kuhanin yon bilang materialis mo kasi yung kaisipan na yan, laging maraming maling iniisip. Pagka naman puro tama yung iniisip, ang nangyayari naman, ang tendency niya, na out of context naman. Ibig sabihin nun, minsan walang isip, minsan sobrang talino. Di ba? Brutal ba masyado? Di ba ganun sinasabi minsan? Wala ka talagang isip. Wala siyang isip. Isa naman, sobrang talino ka na, kaya ganyan na. Di ba ganun ang dialogue minsan? So, dululugar po tayo dun sa sa stable lang. So, that's why we cannot use these particular materials to build foundations, okay? To build our houses. The best material is when we trust God's Word to build our life and mind, to build our family, our marriage, and our businesses. Build it according to God's Word because that is the material that will last forever. So if there is a basis that we are going to use as a material pa rin para itayo ang isang matibay na tahanan ng Panginoon, it all goes down to His Word pa rin. Yun pa rin ang magiging guiding principle natin. Yun pa rin po yung magiging measuring rod natin. Yun pa rin po yung magiging weighing scale natin na magiging basihan po natin kung accurate ba o tama ba yung materials na ginagamit natin para sa pagbibuild ng tahanan natin. Amen? Many times we use other cheap materials, thus having a mixture of the things we use. Sometimes we listen to the opinions of others.
There are people who listen to the words of their mother-in-law. They don't have a choice. Kaya kay Biana nakikinig. They listen to what their neighbor will say. Kung anong opinion ni kapitbahay. May mga tao na ganun na hindi sila makapag-desisyon by themselves. Kailangan nagsisik sila. Ano ba, ganito problema ko, ano ba masasabi mo? Uy, alam mo, ganito kasi problema ko eh. Paano ko kaya masolve to? Lahat na lang ng tao alam ang problema niya. Lahat ng tao na nakakaalam ng problema niya, meron ng opinion na sinabi sa kanya para matulungan siya. But at the end of the day, the problems remain. Bakit? Because the hello? Ano, ako ba may diferensya? The very person na dapat na nakatulong para masolve ang problema niya, yun ang hindi niya nilapitan. And sino yun? Ang Panginoon. Diba? We don't allow ourselves to just rely on God's Word, but mix it up and contaminate it. Yun yung nangyayari. Bakit? Kasi minsan mas madaling makipag-usap sa sumasagot. Lalo na pag bigat na bigat ka na sa problema mo, gusto mo meron kang immediate na maririnig, ganito problema ko, tulungan mo ko. Oh, ganyan ba problema mo? O sige, ganito gawin mo. 'Di ba? Kasi nga naman, pag nanalangin ka sa Panginoon, sa sobrang cloudy ng iyong kaisipan, sa sobrang cloudy ng iyong emotions, na black out mo na yung tinig ng Panginoon sa life mo. Kaya akala mo, wala kang marinig. Ayaw mo na makipag-usap sa Kanya. Doon ka nalang makikipag-usap sa sumasagot talaga. Tama? Pero sabi ng Panginoon, mali yun. Matuto kang be still. Sabi niyang ganon, be still and know that I am God. Manatili ka, manahimik ka, para malaman mo na ako ang Diyos ng buhay mo. Okay? Gumawa ka ng gumawa sa Kanya, pagkatapos mong gumawa, tumahimik ka. At pakinggan mo siya. Kasi in a conversation, there are two ways. One who speaks and the one who listens. After the speaker stops speaking, the listener will begin to speak and this one will begin to listen. Ganun yun. Alam ng Panginoon ang prinsipyong yon. Okay? Ano pa? Yung ibang pinakikinggan natin. Sa TV, sa newspaper, sa sine, sa radio. Diba yung mga yon pinakikinggan natin? Nakaka-relate tayo. Uy, ganyan din ang nararamdaman ko ngayon. Tama-tama tong teleseryen to na pinapanood ko. Sakto tong episode na to na pinapanood ko kasi ito yung nararanasan ko. Ay, naku, ganyan pala yung dapat gawin. Sabi ni Mang Mike. Mike Enrique. Okay? Ganun pala yung dapat na gagawin ko. So we listen to these kinds of things. All the noises around us, pinapakinggan natin. Sila yung mga tumutulong sa atin. And we base our opinions and decisions on all these things that we listen to. And then we fail to remember, meron palang dapat talaga na pwede nating pakinggan na accurate ang sasabihin sa atin. And then we only realize it's too late na. Di ba? Can I drink? May I drink? Hinga mo na kayo, hinga. Ngayon ko lang napansin paglingon ko. Wala na pala. Congratulations, finally. Finally. Nawala na pala. Lex, wala na oh. That's why when storms of life comes, we suddenly find a leak too late. Pag dumating na yung unos ng buhay, dun lang natin nare-realize, ay may butas pala. Diba? Katulad sa isang bahay, hindi mo malalaman na merong butas doon sa bubong kung hindi uulan. Pag umulan at saka mo lang sasabing, ay may butas pala bubong namin, ay barado pala yung alulod namin. Diba? Tama, mali? Kasi pag habang maaraw at maganda ang weather, wala kang napapansin na kahit na anong mali. Kaya lahat ng bagay, everything is well. You say,
At pag dumating na yung bagyo, at saka mo lang marirealize, ang dami palang defect. Okay, so, the danger is for tomorrow because you can always cut short for today. Okay, you have to be wary. Sabi ng ganon, if you didn't get the proper material to build strongly today, then you will not be ready for any onslaught. Pag hindi ka nangalap ng tamang materyales ngayon, hindi ka magiging ready sa pag-strike ng unos sa buhay mo. God is preparing us today. Sa anumang pwedeng mangyari sa buhay natin, we will never know. I'm not prophesying anything that is doom. Okay? But what God is telling us is that He wants us to get ready. He wants us to prepare a house that is built upon the rock. Diba? Na kahit na anuman yung dumating na yan, whether it's from God or whether it's from something else, confident ang Panginoon sa atin na pwede nating lagpasan yung mga yon dahil na-i-build na natin ang ating tahanan strongly. Amen? Whatever we put inside is the material that we can take out. If you don't put God's word in your life, or in your family, or in your business, you can never build a strong house and you won't have the material to take it out. Ganun po lagi yun. You want to have a good family, you want to have a good marriage, number one na dapat na kailangan mo is ang presence ng Lord sa buhay mo. Once na nawala ang presensya ng Panginoon as the third person sa buhay niyong mag-asawa, suffice to say, na binigyan mo ng pagkakataon ng kaaway na makita kayo as an individual. Bakit? Ganito po yan. Pag si lalaki at si babae ay nagpakasal, they become one. Right? Nung hindi pa sila kasal, eto si lalaki, eto si babae. Nakikita sila individually ng kaaway. Pero nung nagpakasal na sila, hindi na si babae at si lalaki ang nakikita, kundi sila ng mag-asawa. Now, when they allow God to be the third party in their relationship, it is not them that is seen anymore, but it is the presence of God that is seen. So imagine, si babae, si lalaki, and then, ang Panginoon ang nasa harap. So when the enemy strikes, sasabihin niya, ay, asan si ano? Asan na? Bakit hindi ko makita? So kahit nasabihin niya kay Lord, tumabi ka dyan, hindi tatabi si Lord because God is already protecting them. God has already put a covering on them as husband and wife if God is the center of their relationship and their marriage. Likewise, even with the family. When the husband and the wife begins to extend their family, meaning to say magkaroon ng baby, yung babies na yon, hindi ibig sabihin na dahil hindi sila asawa, nawawala sila sa covering. They still become part of the covering of God as long as they know how to obey their parents. But once they start disobeying their parents, they are just putting themselves on the line sa firing squad. Anytime that the enemy will fire their gun, they will be hit by the bullet. Okay? Ganon ang prinsipyo ng protection ng Panginoon. God protects the husband and the wife. The husband and the wife will protect the children. So kung sino man ang aalis dun sa fold ng protection na yon, open fire kayo sa strike ng enemy palagi. Kasi bakit? Hinayaan mo ang sarili mo na mawala sa protection o sa covering. Okay? Number 3. Oops. Obeying the word revealed to you will release wisdom. Okay? So, ano po yung unang-una natin gagawin to build a strong house? Sabing ganon, binigyan tayo ng open opportunity to build our life well. Next thing that God has given us is the revealed word as a material to be used that will last. And number 3, God is giving us the opportunity to obey the word so that He can release the wisdom. Okay? Obeying the word of God will accelerate the release of wisdom. If you do not obey, it simply means wisdom will not release. Bakit kamo? Tiling matigas ang ulo mo regarding a situation. You will only solve the situation according to your own wisdom. According to your knowledge, according to your own strength. But is the problem solved?
Maybe. But will the solution last? No. Most of the time, pag ang tao ay nagbase sa sarili niyang kaisipan, sa sarili niyang lakas para i-resolve ang isang problema, maaring masolusyonan yung problema, pero most of the time, ito ay panandalian lamang. Nagkakaroon ng recurring or recurrence yung problema. Uulit ang problema, uulit ng uulit. Bakit? Kasi you never learned. You never allowed wisdom to sink in to solve your problem. And how will wisdom come? It is only by obeying God. Diba? Halimbawa, meron tayong problema sa, yung classic, pera. Diba? Katulad ng sinasabi ni Pastor, kinikwento niya sa inyo dati, diba? Meron kaming binabayaran na monthly amortization ba yung tawag doon? Ninang, tama ba yun? Yung sa bahay, equity. Okay. Nung first year naming mag-asawa, meron kaming binabayaran na equity. So, bago dumating yung deadline at wala pa akong hawak na pera, ninenervous na ako, umiiyak na ako. Pero I thank God na kahit na ninenervous ako at umiiyak ako, hindi namin naisip ni Pastor na mangutang. I'm not saying na masama na mangutang kayo. Okay? Pero ang sinasabi ko rito, hindi namin inallow yung sarili namin to the extent na umabot kami sa ganong situation. But we let God be God upon the situation. Is it difficult? Yes. Very, very difficult, especially for me. It's very scary for me na dumating yung deadline na wala akong ipambabayad kasi ayoko na magbayad kami ng penalty and ayoko na masira yung pangalan namin dun sa creditor. Pero nevertheless, because God is God, He never allowed us to come into that particular situation. You have an experience of your own. If this is the kind of solution that you have done, I am not questioning it. Okay? Maybe, yun yung ibinigay na solution ng Panginoon sa inyo. But during our time, hindi yun ang solution na ibinigay niya sa amin. Pero ang solution na ibinigay, kasi, ganito po yan. Kahit na mangutang kami, wala kaming pambayad. Kumbaga, hindi kami magandang credit risk ni Pastor nung time na yon. Kaya ayaw naming isipin yung ganong klase ng solution. Kasi kung mangungutang kami, nabawa, pinautang kami. Dahil nagpapastor kami, kilala nila kami, kaibigan nila kami, kamag-anak kami, pahiramin kami. Diba? The next thing we know, saan kami kukuha ng pambayad? Pag wala kaming pambayad, ano mangyayari? Sira ang relationship. Yun yung hindi inalaw ng Panginoon na mangyari sa amin. Okay? Kasi even if the solution was for us to borrow money first, but because we do not have the means to pay for the money that we're going to borrow, hindi namin inabot yung ganong extent. Ipinakita ng Lord na kaya niyang mag-provide sa amin without borrowing. If you have come a point in your time wherein you needed the finance and you borrowed money, then maybe God has allowed it because you have the means to pay for it. Okay? Meron siyang itinakda na panggagalingan ng pera nyo. Pero hindi niya lang muna ibinigay to sa inyo ngayon. Maybe because He's dealing something in your life as well. Okay? So, I am not comparing what we have done to what you have done. Alright? But what I'm saying here is, if we allow God to be God upon the situation, He will always show us yung miracles na pwede niyang gawin sa buhay natin. Okay? He will always show us that He can always give us the solution to any problem that we are experiencing. Bakit? Because we waited. Nag-antay tayo. Napakahirap mag-antay, lalo na pag money matters. Napakahirap mag-antay. Lalo na pag deadline na at wala ka pang nakikita na kahit na one digit. Napakahirap. Lalo na nagkaroon na kami ng anak, napakahirap. Diba? I'm not saying that it's easy. I'm really being honest with you that it's very difficult.
But I'm not using it as an excuse for us not to trust God. Okay? What I'm saying here is that if we learn to listen to Him, He will give us a way. He is going to show us wisdom. He is going to open the avenues for wisdom to come into our life. If we begin to obey, pag nakinig siya tayo, kasi magbababa ng instruction ng Panginoon eh. Oh, Lord, eto problema ko. Anak, eto solusyon sa problema mo. Eto instruction ko. Ay, Lord, masyadong matagal yung instruction mo. Ayoko niyan. Gusto ko ganito. Okay. Fine. Diba? Pero pag sinabi naman ng Lord na, oh, eto instruction ko. Okay, Lord, mag-aantay kami. In the nick of time, God is going to provide. God is going to answer. God is going to give us wisdom on how we are going the things that we need. Going to get the things that we need. Amen? A lot of people go to church. They hear the word of God, but they don't listen and act on it. Tama, mali? Marami rito sa atin, pupunta lang kayo dito. Maging honest kayo sa sarili nyo. One, either pinilit kayo ng nanay nyo at tatay nyo, o pinilit kayo ng asawa nyo, o pinilit nyo lang yung sarili nyo kasi Sunday kailangan nyo magsimba kunwari. Makikinig kayo, magtsatsaga kayo, katulad niyan, mag-aalauna na, ang haba naman talaga ng preaching dito. Diba? Bakit ba hindi sila tumulad dun sa iba, na gumanong-ganong ka lang, okay na. Nag-abrakadabra lang, tapos na ang misa. Kundangan naman dito, napakatagal lagi. Sabi ng iba, makapaboring. Di ba? Haka-boring dito. Ang tagal-tagal nila palagi. Don't you understand that God is enjoying the time of being with you? The longer that you stay in His presence, the bigger the pleasure that you're giving in His heart. The longer that you listen to His word, the more pleasure that you're giving our God. For 6 straight days, He continued to listen to you. Every plea, every cry, every bargain that you gave to God, He listened. Come Sunday service, it's His time to speak. And it's not even a quarter of the day, yet you begin to complain. Ba naman to? Tagal-tagal naman ito. Kailan kaya kami uuwi? Gutom na ako. Marami pa akong gagawin. Kawawa naman yung aso ko. Kawawa naman yung alaga ko na 2 paa. Di ba? Wala pang 9:30, wala pang 9 o'clock, excited na ang Panginoon. Yes! Makikita ko na naman yung anak kong si ganito. Makakasalamuha ko na naman si anak kong si ganito. Sana makinig sila sa akin ngayon kasi marami akong sasabihin sa kanila ngayon. Disinterested kang makinig sa kanya. Umupo ka lang. Hi Dad, andito na ako. Oh anak, kumusta? Ano nangyari sa school mo? Alam mo ba anak, meron akong sasabihin sa'yo. Ano kaya ulam namin ngayon? Anak, alam mo may ikukwento ako sa'yo. Inaantok na ako. Anak, alam mo ba, meron akong magandang sasabihin sa'yo. Batong-bato na ako talaga. Kailan kaya titigil to? Gusto ko na magpahinga. Pwede po, naantok na ako eh. Biglang talk to the hands ng Panginoon. No? I'm so tired, I'm so bored, I'm so sleepy. All I want to do is to rest. Shut up. You're just practically telling God to shut up. Every time na maiinip ka sa presensya ng Panginoon, it's just telling God in His face, shut up. I don't have time to listen to you. Tama, mali? Ang Panginoon ba sinabi niya mula Lunes hanggang Sabado, Sabado na lang. Sinabi niya ba sa'yo, shut up, nung ikaw ang nakikipag-usap sa Kanya at meron kang hinihingi sa Kanya? Was there even a point in time that God said, shut up?
Ayoko kitang pakinggan. Hindi ko gustong pakinggan yung mga panalangin mo.